Magandang umaga sa inyong lahat na nakikinig sa aming programa ngayong araw. Salamat sa Panginoon na muling binuksan ang inyong mga mata para makita ang bagong umaga na ito. Salamat na muling binigyan tayo ng pagkakataong makahinga ng malinis na hangin ng bagong araw. Salamat na muling nabigyan tayo ng lakas upang makatayo at harapin ang mga oportunidad na naghihintay sa atin sa araw na ito. Napakaganda ng sikat ng araw na sumalubong sa atin ngayong umaga at alam nating si Jesus mismo ang siyang nagsisilbing ilaw ng mundo na nagbibigay ng pag-asa at direksyon sa aming mga buhay. Sa pagdating ng bagong araw na ito, ang aming mga puso ay puno ng pasasalamat sa Diyos na walang sawang nagbibigay ng kanyang mga pagpapala, ng kanyang walang hanggang pag-ibig, at ng kanyang hindi matatawarang kabutihan sa aming mga buhay. Ang tema natin ngayong araw ay napakahalaga para sa bawat Kristiyano na nais na mabuhay sa ilalim ng proteksyon at gabay ng Panginoon. Pag-uusapan natin kung paano natin simulan ang araw ng may matatag na pananampalataya. Paano natin humiling ng makalangit na proteksyon para sa buong araw natin. At paano natin masisiguro na ang bawat hakbang na aming gagawin ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Ito ay hindi lamang simpleng panalangin, kundi isang malalim na pakikipag-ugnayan sa aming lumikha na nais naming gawin ang sentro ng aming buong araw. Ang panalangin sa umaga ay parang pagbubukas ng pintuan ng aming kaluluwa upang papasukin ang presensya ng Diyos, upang siya mismo ang maging gabay natin sa lahat ng aming gagawin mula ngayon hanggang sa pagtatapos ng araw na ito. Ang aming bersikulo para sa araw na ito ay matatagpuan sa awit 9:11-12 na nagsasabing, "Sapagkat siya ay mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng inyong mga daan. Sa kanilang mga kamay ay dadalhin kanila upang huwag mabunggo ang inyong paa sa bato." Ang mga salitang ito ay nagbibigay ng matatag na pangako mula sa Diyos na siya ay magpapadala ng kanyang mga anghel upang bantayan tayo, protektahan tayo at gabayan tayo sa lahat ng aming mga lakad. Hindi ito lamang isang pangako para sa hinaharap, kundi isang pangakong totoo at epektibo ngayong araw na ito. Kapag tayo ay nagsimula ng aming araw sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay tumatanggap ng assurance na ang Diyos ay kasama natin, na ang kanyang mga anghel ay nakapaligid sa atin, at na walang masama ang mangyayari sa atin na hindi nuna dadaan sa kanyang mga kamay. Alam kong marami sa inyo ang naghahanap ng kapayapaan sa gitna ng mga hamon ng buhay, naghahanap ng seguridad sa gitna ng mga panganib na nakapalibot sa atin, at naghahanap ng direksyon sa gitna ng mga desisyon na kailangan nating gawing. Kaya naman, hinihingi ko sa inyong lahat na makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng mga komento. Ibahagi ninyo ang inyong mga panalangin at mga kahilingan. At hayaan ninyong maging bahagi ang programa na ito ng inyong araw-araw na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Hindi kayo mag-isa sa pagharap sa mga hamon ng buhay dahil mayroon kayong mga kapatid na handang makipagkaisa sa inyo sa panalangin, at mayroon kayong Diyos na hindi kailanman tumitigil sa pag-aalaga sa inyo. Ngayon, habang tayo ay naghahanda na magkaisa sa panalangin, nais kong hilingin sa inyong lahat na magtabi muna kayo ng lahat ng mga alalahanin ninyo, mga problema ninyo, mga takot ninyo, at mga pag-aalala ninyo. Ibigay ninyo ang lahat ng ito sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin na ito. Hayaan ninyo na ang Espiritu Santo ay gumagalaw sa inyong mga puso. Hayaan ninyo na ang presensya ng Diyos ay pumuno sa inyong mga tahanan, sa inyong mga opisina, sa inyong mga sasakyan, at sa lahat ng lugar kung saan kayo naroroon. Ang panalangin na ito ay hindi lamang para sa mga narito sa studio, kundi para sa lahat ng nakikinig sa amin ngayon, sa lahat ng manonood ng video na ito, at sa lahat ng magbabahagi ng mensaheng ito sa kanilang mga kaibigan at pamilya.
Panginoon Diyos, Ikaw na Ama ng lahat, Ikaw na lumikha ng langit at lupa, Ikaw na naguugit ng aming mga araw at nagbibilang ng aming mga sandali sa mundong ito, aming kinakapit sa inyong banal na ngalan ngayong umaga. Kami ay napaparito sa inyong presensya, hindi dahil kami ay karapat-dapat, hindi dahil kami ay perpekto, hindi dahil kami ay walang kasalanan, kundi dahil sa inyong walang hanggang awa at habag na patunay sa pamamagitan ng inyong anak na si Hesukristo. Kami ay dumadalo sa inyong trono ng biyaya, sa inyong trono ng kapatawaran, sa inyong trono ng pag-ibig upang makakuha ng tulong sa aming mga pangangailangan, upang makakuha ng lakas sa aming mga kahinaan, at upang makakuha ng karunungan sa aming mga pagkalito at pagkakalito. Salamat po Panginoon sa pagkakaising ng inyong mga mata ngayong umaga. Salamat sa bawat hininga na inyong ibinigay sa amin. Salamat sa tibok ng aming mga puso na patunay na buhay pa kami at may pagkakataon pa kaming maglingkod sa inyo. Salamat po sa mga kamay na gumagalaw, sa mga paa na nakakalakad, sa mga mata na nakakakita ng inyong mga gawang kamangha-mangha. Salamat po sa mga tainga na nakakarinig ng inyong tinig sa pamamagitan ng inyong salita. Salamat po sa mga pamilyang nagkakaisa sa panalangin ngayong umaga. Salamat po sa mga magulang na nagtuturo sa kanilang mga anak na magsimula ang araw kasama ninyo. Salamat po sa mga kabataang handang sumunod sa inyong mga landas kahit na maraming tukso ang nakapalibot sa kanila. Panginoon, kami ay kinikilala ang inyong presensya sa lugar na ito. Kami ay kinikilala na kayo ay nandirito hindi lamang bilang panauhin, kundi bilang may-ari ng lahat ng ito. Kayo ang Diyos na laging naroon, ang Diyos na hindi natutulog ni nag-iidlip, ang Diyos na nakabantay sa amin buong gabi at siyang nagprotekta sa amin mula sa lahat ng kasamaan. Kami ay kinikilala na walang nangyayari sa aming mga buhay na hindi ninyo alam, walang problema na hindi ninyo nakikita, walang sakit na hindi ninyo nararamdaman, at walang luha na hindi ninyo nabilang. Kayo ang Diyos na malapit sa mga nasaktan, ang Diyos na nagliligtas sa mga nawasak ang espiritu, ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa mga walang pag-asa. Ngayong umaga, nais naming talakayin ang napakahalagang paksa tungkol sa makalangit na proteksyon na inyong ibinibigay sa aming mga buhay. Alam namin, Panginoon, na ang mundong ito ay puno ng mga panganib na hindi namin nakikita, puno ng mga kaaway na nagbabalak ng masama laban sa amin, puno ng mga pagsubok na naghihintay sa daan na aming tatahakin. Ngunit alam din namin na kayo ay mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng ito, na ang inyong proteksyon ay mas malakas kaysa sa anumang puwersa ng kasamaan, at na ang inyong pag-ibig ay mas matatag kaysa sa anumang panganib na maaaring humarap sa amin. Kaya naman, aming hiniling sa inyo ngayong araw na inyong ilagay ang inyong mga anghel sa aming paligid, na inyong gawing tabungan ang aming mga tahanan, ang aming mga trabaho, ang aming mga paaralan, at ang lahat ng lugar na aming pupuntahan. Gaya ng nasasabi sa awit 91 na si 11-12, kayo po ay mag-uutos sa inyong mga anghel tungkol sa amin upang kami ay bantayan sa lahat ng aming mga daan. Hindi kami natatakot sa mga panganib na nakakita namin, at lalo na hindi kami natatakot sa mga panganib na hindi namin nakikita, dahil alam namin na ang inyong mga anghel ay nakahandang protektahan kami. Sa kanilang mga kamay ay dadalhin nila kami upang hindi mabunggo ang aming mga paa sa bato. Ibig sabihin nito na kahit na sa mga pinakamaliit na bagay, kahit sa mga bagay na tila walang kahulugan, kayo pa rin ay nag-iingat sa amin. Walang detalye ng aming buhay na napakaliit para sa inyong pansin, walang alalahanin namin na napakababaw para sa inyong pakikinig. Panginoon, kami ay kinikilala na sa natural na mundo. Maraming bagay ang labag sa amin. May mga tao na hindi nagsisikap na maging mabuti sa amin, may mga sitwasyon na hindi nagiging pabor sa amin, may mga sakit na pumapasok sa aming katawan, may mga problema na dumarating sa aming mga pamilya.
Ngunit kami ay naniniwala na sa espiritual na mundo, kayo ay nangingibabaw sa lahat ng ito. Kami ay naniniwala na ang kayong mga plano para sa amin ay mga planong mabuti, mga planong magbibigay sa amin ng kinabukasan at pag-asa. Kami ay naniniwala na kahit na dumaan kami sa lambak ng lilim ng kamatayan, hindi kami matatakot dahil kayo ay kasama namin. Ang inyong tungkod at ang inyong pansamantala ay nagbibigay sa amin ng kapanatagan. Kaya naman, Panginoon, hinahangad namin sa inyo ngayong araw na inyong protektahan ang aming mga kaisipan mula sa mga negatibong pag-iisip, mula sa mga takot na walang basehan, mula sa mga pag-aalala na hindi nakakatulong sa amin. Hinahangad namin na inyong protektahan ang aming mga puso mula sa galit, mula sa sama ng loob, mula sa pagkamuhi at mula sa lahat ng emosyon na sumasalungat sa inyong karakter. Hinahangad namin na inyong protektahan ang aming mga bibig mula sa mga salitang makakasama, mula sa mga paninira, mula sa mga kasinungalingan, at mula sa lahat ng bagay na hindi nakakapagbigay ng buhay sa ibang tao. Hinahangad din namin, Panginoon, na inyong protektahan ang aming mga mata mula sa mga bagay na makakasira sa aming karakter, ang aming mga tainga mula sa mga balitang magdudulot ng takot at pagkakabalisa, ang aming mga kamay mula sa paggawa ng mga bagay na labag sa inyong kalooban. Protektahan ninyo po ang aming mga paa na huwag mapadpad sa mga lugar na hindi dapat naming puntahan at ang aming buong katawan na maging templo ng inyong banal na espiritu sa halip na maging sandata ng kasamaan. Gaya ng sinabi ni Jesus sa Juan 10:10, ang magnanakaw ay hindi dumarating kundi upang magnakaw, pumatay at sumira. Ako'y naparito upang magkaroon sila ng buhay at magkaroon pa ng kasaganaan. Panginoon, alam namin na may kaaway, na nais kayong sirain ang aming mga buhay, nais kayong kunin ang aming kagalakan, nais kayong patayin ang aming mga pangarap at mga aspirasyon. Ngunit kami ay naniniwala na kayo ay naparito upang bigyan kami ng buhay, at hindi lamang buhay, kundi buhay na sagana, buhay na puno ng kahulugan, buhay na puno ng layunin at direksyon. Kaya naman hinahangad namin sa inyo na ang araw na ito ay maging araw ng breakthrough para sa amin, araw ng mga sagot sa mga panalangin, araw ng mga pagkakapaggaling, araw ng mga pagkakarekonsidera sa mga sitwasyon na tila walang solusyon. Hinahangad namin na ang araw na ito ay maging araw na makakakita kami ng inyong kamay na gumagalaw sa aming mga buhay, na makakarinig kami ng inyong tinig na nagsasabi sa amin ng direksyon na dapat naming kunin. Tulad ng nasasabi sa Roma 8:28, at alam natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakaisa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos, para sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Panginoon, kahit na may mga bagay na mangyayari sa araw na ito na hindi namin maiintindihan sa simula, naniniwala kami na lahat ng ito ay parte ng inyong makabuluhang plano para sa aming mga buhay. Naniniwala kami na kayo ay ginagamit ang lahat ng sitwasyon, maging ang mga masasakit na karanasan, upang hugusin kami at gawing mas katulad ninyo. Ngayon po, Panginoon, nais naming magkaisa sa panalangin para sa aming mga pamilya, dahil alam namin na ang pamilya ay isa sa mga pinakamahalagang institusyon na inyong naitayo sa mundong ito. Hinahangad namin sa inyo na inyong pagpalain ang bawat miyembro ng aming mga pamilya ngayong araw. Sa mga asawa at mga mister na nakikinig ngayong umaga, hinahangad namin na inyong palalamin pa ang kanilang pagmamahal sa isa't isa, na inyong bigyan sila ng pagpapakumbaba upang magpatawaran sa mga pagkakamali at pagpapakumbaba upang humingi ng kapatawaran kapag sila ang nagkakamali. Hinahangad namin na ang kanilang mga tahanan ay maging lugar ng kapayapaan, lugar ng pagmamahal at lugar na sumasalamin sa inyong karakter. Para sa mga magulang na nakikinig, hinahangad namin
na inyong bigyan sila ng karunungan sa pagpapalaki sa kanilang mga anak, na inyong bigyan sila ng pasensya sa mga panahong mahirap makipag-usap sa kanilang mga anak, at bigyan sila ng lakas na magpatuloy sa pagiging mabuting ehemplo kahit na pagod na sila. Para sa mga anak na nakikinig, hinahangad namin na inyong turuan silang gumalang sa kanilang mga magulang, na maintindihan nila na ang kanilang mga magulang ay ginagamit ninyo upang hugusin sila at ihanda sila sa buhay. Hinahangad namin na ang mga kabataang ito ay lumaki na may takot sa inyo, na may respeto sa inyong mga kautusan at may determinasyon na sundin ang inyong mga landas. Para sa mga lolo at lola na nakikinig sa amin ngayong umaga, hinahangad namin na inyong bigyan sila ng maayos na kalusugan upang mas matagal pa nilang makasama ang kanilang mga apo, na inyong bigyan sila ng karunungan upang maipamana nila sa susunod na henerasyon ang mga aral na natutunan nila sa kanilang mahabang buhay. Para sa mga apo naman, hinahangad namin na inyong turuan silang makinig sa mga lolo at lola nila, na maintindihan nila na ang mga matatandang ito ay mga tesoro ng karunungan at karanasan na dapat nilang pahalagahan. Panginoon, para sa mga pamilyang may mga pagsubok ngayong panahon, sa mga pamilyang may mga miyembrong may malubhang sakit, sa mga pamilyang may mga problemang pinansyal, sa mga pamilyang may mga anak na naligaw sa tamang daan, hinahangad namin na inyong bigyan sila ng lakas na harapin ang mga hamon na ito. Bigyan ninyo po sila ng pag-asa na ang mga problemang ito ay hindi permanente, na mayroon kayong solusyon sa lahat ng ito, at na ang mga pagsubok na ito ay magdudulot lamang ng mas matatag na pamilya sa huli. Ngayon naman po, hinahangad namin na makipanaglangin para sa kalusugan ng bawat isa sa aming mga nakikinig. Panginoon, kayo ang Diyos na naggagaling. Kayo ang Diyos na nagbibigay ng lakas sa mga mahina. Kayo ang Diyos na nangangalaga sa aming mga katawan na inyong ginawa. Hinahangad namin na inyong pagalingin ang lahat ng may karamdaman ngayong araw, maging ang mga karamdamang hindi pa namin alam na mayroon kami. Hinahangad namin na inyong palakasin ang aming immune system upang makapaglaban kami sa mga virus at bakterya na nakapalibot sa amin. Para sa mga may sakit na cancer, hinahangad namin na inyong gamutin sila ng buo, na inyong alisin ang lahat ng masasamang cells sa kanilang katawan at palitan ng mga malulusog na cells. Para sa mga may diabetes, hinahangad namin na inyong ayusin ang kanilang blood sugar levels at bigyan sila ng dedikasyon na alagaan ang kanilang katawan. Para sa mga may high blood pressure, hinahangad namin na inyong payapagin ang kanilang mga puso at alisin ang lahat ng stress na nagdudulot ng pagtaas ng kanilang blood pressure. Para sa mga may mga problemang puso, hinahangad namin na inyong palitan ang kanilang mga puso ng mga pusong malusog, mga pusong handang maglingkod sa inyo ng mahabang panahon pa. Para sa mga may mga problemang bato, atay, at iba pang mahahalagang organo, hinahangad namin na inyong ibalik ang normal na function ng mga organ na ito upang sila ay makapamuhay ng normal. Panginoon, hinahangad din namin na makipag-unyon sa inyo para sa mga taong kailangan ng kalayaan mula sa iba't ibang uri ng pagkakaalipin. May mga tao sa aming paligid na alipin ng bisyo, alipin ng alak, alipin ng droga, alipin ng sugal, alipin ng pornography at marami pang ibang bagay na sumisira sa kanilang mga buhay at sa mga buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon, alam namin na kayo lamang ang makapagbibigay ng tunay na kalayaan sa mga taong ito. Gaya ng sinabi ni Jesus sa Juan 8:36, kung kayo nga ay palayain ng anak, tunay na malaya kayo. Hinahangad namin na ang mga taong nakakulong sa mga bisyong ito ay makahanap ng tunay na kalayaan sa pamamagitan ninyo. Hinahangad namin na inyong bigyan sila ng lakas ng loob na humingi ng tulong, na inyong bigyan sila ng mga taong handang tumulong sa kanila sa proseso ng pag-recover,
at na inyong bigyan sila ng bagong purpose sa buhay na mas mahalaga kaysa sa mga bagay na kumukulong sa kanila ngayon. Para sa mga pamilya na mga taong nakabisyo, hinahangad namin na inyong bigyan sila ng pagpapakumbaba at karunungan sa pakikitungo sa kanilang mga mahal sa buhay. Turuan ninyo po sila kung paano magiging supportive nang hindi nagiging enabler, kung paano magmamahal nang hindi nagiging codependent, at kung paano manalangin nang may pag-asa kahit na ang sitwasyon ay tila walang pagbabago. Panginoon, marami din sa aming mga nakikinig ang may mga espesipikong sitwasyon na kailangan ng inyong intervention. May mga taong naghahanap ng trabaho na matagal nang hindi nakakahanap ng opportunity na swak sa kanilang skills at sa kanilang mga pangangailangan. Hinahangad namin na inyong buksan ang mga pintuan ng opportunity para sa mga taong ito, na inyong ikonekta sila sa mga taong makakatulong sa kanila, at na inyong bigyan sila ng favor sa mga mata ng mga employer. May mga tao din na may mga pending na kaso sa korte. May mga legal na problema na nagiging sanhi ng malaking stress sa kanilang buhay. Hinahangad namin na inyong ibigay ang justice sa mga sitwasyong ito, na ang katotohanan ay lumabas at na ang mga innocent ay maprotektahan habang ang mga guilty ay matutong magbago ng kanilang mga pamamaraan. May mga estudyante din na nakikinig sa amin na may mahahalagang exams, may mga thesis na kailangan ipasa, may mga proyektong naghihintay ng completion. Ihinahangad namin na inyong bigyan sila ng karunungan sa pag-aaral, ng pagkakaalala sa mga natutunan nila at ng kapayapaan ng isip habang sila ay sumasagot sa mga pagsusulit. Panginoon, hinahangad din namin na makipagkaisa para sa aming bansa, para sa Pilipinas na aming minamahal. Alam namin na maraming challenge ang hinaharap ng aming bansa ngayong panahon, maraming problema na kailangan ng inyong wisdom at intervention. Hinahangad namin na inyong gabayan ang mga leader ng aming bansa, na inyong bigyan sila ng karunungan sa paggawa ng mga desisyon na makakaapekto sa milyon-milyong Pilipino. Hinahangad namin na inyong protektahan ang aming bansa mula sa mga natural disasters, mula sa mga terrorism, mula sa corruption, at mula sa lahat ng bagay na makakasira sa aming ekonomiya at sa kapakanan ng aming mga kababayan. Hinahangad namin na ang Pilipinas ay maging bansa na kilala sa buong mundo dahil sa aming pagmamahal sa inyo, dahil sa aming integridad at dahil sa aming pagmamahal sa isa't isa. Hinahangad din namin na makipag-unyon para sa Universal Church, para sa lahat ng mga born-again Christian sa buong mundo na tumutugon sa tawag ninyo na maging mga disciples. Hinahangad namin na inyong protektahan ang mga pastor na nagtuturo ng totoong salita, na inyong bigyan sila ng lakas na magpatuloy sa kanilang ministry kahit na may mga pagsubok na dumarating. Hinahangad namin na inyong palakasin ang mga church na naglilingkod sa mga mahihirap, na nagtutulungan sa mga nangangailangan at na nagsasabi ng totoo tungkol sa salvation sa pamamagitan ni Jesus. Para sa mga hindi pa converted, para sa mga kaibigan natin, mga kaanak natin, mga katrabaho natin na hindi pa nakakakilala sa inyong anak na si Jesus, hinahangad namin na inyong buksan ang kanilang mga puso sa truth ng gospel. Hinahangad namin na may mga opportunity na magkaroon ng meaningful conversation tungkol sa faith, na magkaroon ng mga pagkakataong mapakita namin sa kanila ang pagkakaiba na ginagawa ninyo sa aming mga buhay. At para sa aming community ng mga viewer at subscriber, sa lahat ng mga taong sumusuporta sa ministry na ito, hinahangad namin na inyong pagpalain sila ng abundante. Hinahangad namin na ang mga taong nanonood ng mga video na ito ay makaranas ng tunay na encounter sa inyo, na hindi lamang makinig sa mga salita kundi makaranas din ng inyong presensya sa kanilang mga buhay. Ngayon naman po, Panginoon, nais namin makipagkaisa sa inyo para sa mga practical na aspeto ng aming mga buhay, dahil alam namin na kayo ay interesado hindi lamang sa aming spiritual life, kundi pati na rin sa aming daily needs.
Gaya ng itinuturo ninyo sa amin sa Lord's Prayer, hihingin namin ang aming pang-araw-araw na tinapay, hindi dahil hindi ninyo alam ang aming mga pangangailangan, kundi dahil gusto ninyong maging dependent kami sa inyo sa lahat ng bagay. Panginoon, hinahangad namin na inyong bigyan ng provision ang bawat pamilyang nakikinig sa amin ngayong araw. Alam ninyo po ang mga bills na kailangan nilang bayaran ngayong linggo. Alam ninyo ang mga gastusin na naghihintay sa kanila. Alam ninyo ang mga emergency expenses na maaaring dumating ng hindi inaasahan. Hinahangad namin na gaya ng ginawa ninyo sa mga Israelita sa wilderness, magbigay kayo ng provisyon na sapat para sa bawat araw. Provisyon na magpapatunay na kayo ay totoo at na kayo ay mapagkakatiwalaan. Para sa mga negosyanteng nakikinig, hinahangad namin na inyong pagpalain ng kanilang mga business, na inyong dalhin ng mga customers na magiging blessing hindi lamang sa kanila kundi sa mga customers din. Hinahangad namin na ang kanilang mga negosyo ay maging channel ng inyong blessings sa ibang tao, na maging employer sila ng mga taong nangangailangan ng trabaho, at na maging good steward sila ng mga resources na inyong ipinagkakatiwala sa kanila. Para sa mga employing nakikinig, hinahangad namin na inyong bigyan sila ng promotion na karapat-dapat sa kanilang dedication at hard work. Hinahangad namin na inyong protektahan sila sa workplace politics, na inyong bigyan sila ng favor sa mata ng kanilang mga boss, at nagamitin sila ninyo bilang light sa kanilang mga workplace. Hinahangad din namin na kapag may mga unfair treatment, kayo ay maging defender nila at magbigay ng justice sa mga sitwasyong iyon. Panginoon, para sa mga taong may utang, may mga financial obligation na nagiging burden sa kanilang mga buhay, hinahangad namin na inyong bigyan sila ng wisdom sa pag-manage ng kanilang finances. Turuan ninyo po sila ng proper budgeting, ng pagiging masinop, ng pagiging wise sa paggastos, at ng pagiging generous sa pagbibigay. Hinahangad namin na sila ay makaahon sa kanilang mga utang nang hindi nagiging burden sa ibang tao. Tulad ng sinabi ninyo sa Deuteronomio 28:12, bubuksan ng Panginoon para sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit, upang magbigay ng ulan sa inyong lupain sa tamang panahon, at upang pagpalain ang lahat ng gawa ng inyong mga kamay. At kayo ay magpapautang sa maraming bansa, ngunit hindi kayo umuutang. Hinahangad namin na ang mga taong sumusunod sa inyo ay maging mga blessing sa ibang tao, sa halip na maging dependent sa ibang tao. Para sa mga taong naghahanap ng wisdom sa pamumuhunan, sa pagbili ng bahay, sa pagdesisyon ng mga major financial decisions, hinahangad namin na inyong bigyan sila ng discernment upang malaman kung ano ang inyong will sa mga sitwasyong iyon. Protektahan ninyo po sila sa mga scam, sa mga investment na masama ang layunin, at sa mga taong nais kayong lokohin dahil sa pera. At ngayon po, nais namin gumawa ng mga prophetic declarations base sa inyong mga salita, dahil naniniwala kami na ang inyong salita ay may kapangyarihan na lumikha, na magbago ng mga sitwasyon at na magtakda ng direksyon para sa aming mga buhay. Ang mga declaration na ito ay hindi lamang mga positive thinking, kundi mga proclamation ng mga katotohanan na nakasulat sa inyong salita na applicable sa aming mga buhay ngayong araw na ito. Ginagawa namin ang declaration na gaya ng sinabi sa awit 1:18-24. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Masayahan at matuwa natin dito. Dinedeclare namin na ang araw na ito ay araw na ginawa ninyo. Hindi ginawa ng mga circumstances, hindi ginawa ng mga tao na gusto kayong sirain ang araw namin, kundi araw na ginawa ninyo para sa aming kabutihan. Kaya naman, may dahilan kami na maging masaya ngayong araw na ito. May dahilan kami na mag-rejoice kahit na may mga challenge na naghihintay. Dinedeclare namin na gaya ng sinabi sa Isaiah 4:17, walang sandata na ginawa laban sa iyo na magtatagumpay, at lahat ng dila na bumangon laban sa iyo sa paghuhukom ay inyong paparusahan.
Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang kanilang katuwiran ay mula sa akin, sabi ng Panginoon. Dinedeclare namin na walang weapon na ginawa laban sa amin ang magtatagumpay. Walang negatibong salita na sinasabi tungkol sa amin ang magiging totoo. Walang plano ng kaaway laban sa amin ang matutuloy. Dinedeclare namin na gaya ng sinabi sa Jeremias 29:11, sapagkat alam ko ang mga plano na nasa isip ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga planong pangkapayapaan at hindi para sa kasamaan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Dinedeclare namin na ang mga plano ninyo para sa amin ay mga planong mabuti, na kahit na may mga bagay na hindi namin maintindihan ngayong, sa huli ay makikita namin na lahat ng ito ay para sa aming kabutihan. Dinedeclare namin na gaya ng sinabi sa Filipos 4:19, at tutupko lang Diyos ko sa lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Dinedeclare namin na lahat ng aming mga pangangailangan ay matutupad ninyo, hindi base sa aming kakayahan, hindi base sa aming galing, kundi base sa inyong kayamanan at kabutihan. Dinedeclare namin na gaya ng sinabi sa 2 Corinto 5:17, kaya kung sino man ay kay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang mga luma ay naglipa na, narito ang lahat ay naging bago. Dinedeclare namin na dahil kami ay kay Kristo, kami ay mga bagong nilalang, na ang lahat ng luma sa aming mga buhay, ang lahat ng negatibo, ang lahat ng destructive patterns ay naglipa na. At ang mga bagong bagay, ang mga positibo, ang mga constructive patterns ay pumapalit na. Dinedeclare namin na gaya ng sinabi sa Roma 8:37, sa lahat ng mga bagay na ito ay higit pa kayong nananampalataya sa pamamagitan niya na umiibig sa atin. Dinedeclare namin na hindi lang kami makakatakas sa mga challenge ng buhay, hindi lang kami makakasurvive, kundi kami ay more than conquerors, na kami ay lalabas sa mga challenge na ito na mas matatag, mas matalino at mas mature kaysa sa pagpasok namin. Dinedeclare namin na gaya ng sinabi sa awit 91:1-2, ang nakatira sa kanlungan ng kataas-taasan ay mamamalagi sa lilim ng makapangyarihan. Sasabihin ko sa Panginoon, ikaw ang aking kanlungan at aking muog, ang Diyos ko na siyang pinagkakatiwala ko. Dinedeclare namin na ang aming tahanan ay nasa inyo, na kayo ang aming protection, na kayo ang aming source ng security, at nasa inyo kami nagtitiwala. Dinedeclare namin na gaya ng sinabi sa Mateo 6:33, ngunit hanapin ninyo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idadagdag sa inyo. Dinedeclare namin na habang kami ay naghahanap sa inyo muna, habang kami ay ginagawa ang inyong kingdom, ang priority namin, lahat ng aming mga pangangailangan ay automatic na inyong ibibigay. Dinedeclare namin na gaya ng sinabi sa Efeso 3:20, ngayon, sa Kaniya na makapagmamgagawa ng higit na marami kaysa sa lahat ng ating hinahiling o naiisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Dinedeclare namin na kayo ay makapagmamgagawa ng mga bagay na lampas sa aming imagination, na mas maganda kaysa sa aming mga pangarap, na mas malaki kaysa sa aming mga expectations. Sa pagtatapos ng declaration na ito, dinedeclare namin na ang identity namin ay hindi naka-base sa aming mga accomplishments, sa aming mga failures, sa mga sinabi ng ibang tao tungkol sa amin, kundi sa aming relationship sa inyo. Dinedeclare namin na kami ay mga anak ninyo, mga inheritor ng inyong kingdom, mga co-heirs kasama ni Christ. Dinedeclare namin na walang makakahiwalay sa amin sa inyong pag-ibig, walang makakabago sa aming position sa inyong family, at walang makakasira sa aming eternal security sa inyo. Ngayon po, Panginoon, habang kami ay naghahanda na tapusin ang panalangin na ito at simulan ang aming mga gawain para sa araw na ito, nais namin ulit kayong pasalamatan sa lahat ng mga pagpapala na naranasan na namin at sa lahat ng mga pagpapalang naghihintay pa sa amin. Salamat po sa pagkakataong maging bahagi ng inyong family
Salamat po sa privilege na makapag-serve sa inyo. Salamat po sa honor na maging representatives ninyo sa mundong ito. Ngayong kami ay mag-step out sa aming mga tahanan at pumunta sa aming mga trabaho, sa aming mga paaralan, sa aming mga negosyo, sa lahat ng lugar na aming pupuntahan ngayong araw na ito, hinahangad namin na inyong samahan kami sa bawat hakbang. Huwag ninyo po kaming iiwan mag-isa sa pakikipag-deal sa mga tao, sa paggawa ng mga desisyon, sa pagharap sa mga challenges na maaaring dumating. Ginawa ninyo kaming mga ekstensyon ng inyong mga kamay sa mundong ito. Kaya naman hinahangad namin na gumawa kami ng mga bagay na magiging ikagagalak ninyo. Hinahangad namin na sa bawat conversation na aming magkakaroon ngayong araw, makita ng mga taong makakausap namin ang inyong karakter sa aming karakter. Hinahangad namin na sa bawat desisyon na aming gagawin, naging reflection iyon ng inyong wisdom at ng inyong values. Hinahangad namin na sa bawat work na aming gagawin, maging excellent iyon, hindi para sa sarili naming karangalan, kundi para sa kaluwalhatian ng inyong pangalan. Hinahangad namin na kapag may mga tao na magtatanong sa amin kung bakit kami optimistic sa gitna ng mga problema, magiging opportunity iyon para sa amin na mag-share tungkol sa hope na meron kami dahil sa inyo. Hinahangad namin na kapag may mga taong nakakakita na may peace kami sa gitna ng mga storm, magiging testimony iyon ng power ng inyong presensya sa aming mga buhay. Panginoon, hinahangad din namin na patuloy ninyo kaming turuan kung paano maging better steward ng lahat ng resources na inyong ibinibigay sa amin, lahat ng talents na inyong ibinigay sa amin, lahat ng opportunities na inyong binubuksan para sa amin. Ayaw namin na masayang ang mga blessings na inyong ibinibigay. Ayaw namin na ma-waste ang mga chances na inyong binibigay para sa amin na maging blessing sa ibang tao. Hinahangad namin na sa susunod na magkakaita kami ngayong gabi bago kami matulog, mayroon kaming mga testimony na ikukwento sa inyo tungkol sa mga ginawa ninyong wonderful sa aming mga buhay ngayong araw na ito. Hinahangad namin na sa halip na magreklamo sa mga nangyari, magpapasalamat kami sa mga opportunities na nabigay ninyo sa amin na makita ang inyong faithfulness. Patuloy ninyo rin po kaming gabayan sa mga araw na darating. Alam namin na ang buhay ay hindi palaging smooth, na may mga araw na mas challenging kaysa sa iba, na may mga seasons na mas difficult kaysa sa iba. Ngunit naniniwala kami na sa lahat ng seasons ng aming buhay, kayo ay nandyan, na kayo ay gumagawa ng mga bagay na para sa aming kabutihan kahit na hindi namin nakikita o naiintindihan sa simula. Panginoon, binabago namin ang puso namin sa inyo ngayong araw na ito. Committed kami na gawing priority ang aming relationship sa inyo, na hindi maging busy sa mga gawain namin na nakakalimutan namin na makipag-usap sa inyo, na hindi maging distracted sa mga material things na nakakalimutan namin kung sino ang tunay na source ng lahat ng aming mga blessings. Sa pangalan ni Jesus, aming inihahandog sa inyo ang buong araw na ito. Ginagawa namin ang araw na ito na living sacrifice para sa inyo, na ginagamit namin ang bawat oras na ibinibigay ninyo sa amin para sa inyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, aming tinatanggap ang lahat ng mga blessings na nakaprepara na ninyo para sa amin ngayong araw na ito, at aming tinatanggap din ang lahat ng mga opportunities na ibinibigay ninyo sa amin na maging blessing sa ibang tao. Salamat po sa lahat ng mga nakikinig sa amin ngayong araw na ito. Alam ko na marami sa inyo ang may sariling mga prayer requests. Marami sa inyo ang may specific na mga situations na kailangan ng prayer. Hinihingi ko sa inyong lahat na mag-comment sa baba at ibahagi ninyo ang inyong mga prayer requests para makipagkaisa kami sa inyo sa panalangin. Hindi kayo mag-isa sa pagharap sa mga challenges ninyo dahil mayroon kayong community na handang makipagkaisa sa inyo sa prayer. Kung una ninyo itong narinig ang programa na ito at na-bless kayo sa panalangin na ito, hinihingi ko sa inyo na mag-subscribe sa channel namin para makatanggap kayo ng notifications tuwing may mga bagong videos kami. Ang ministry na ito ay nabubuhay
dahil sa inyong support, sa inyong prayers at sa inyong pagbabahagi ng mga videos na ito sa inyong mga friends at family members na maaaring mabless din. Sa lahat ng mga regular viewers namin, salamat sa inyong walang sawang support sa ministry na ito. Alam namin na meron kayong maraming option kung saan kayo makikinig ng morning devotion, pero pinili ninyo kaming maging part ng inyong araw-araw na spiritual routine. Ipagpatuloy namin ang pagbibigay sa inyo ng mga content na makakatulong sa inyong spiritual growth at sa inyong relationship sa Panginoon. Idinadalangin namin na ang lahat ng nakinig sa panalangin na ito ay makaranas ng supernatural na proteksyon ngayong buong araw, na makaranas ng divine favor sa lahat ng kanilang mga gawain, at na makaranas ng peace na lampas sa pangunawa ng tao. Ipagpatuloy ninyong gawin ang Panginoon ang center ng inyong mga buhay at makikita ninyo na ang mga araw ninyo ay magiging more meaningful, more purposeful, at more blessed. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo aming sinasabi na Amen sa lahat ng mga bagay na naipanalangin namin ngayong umaga na ito. Amen at Amen.